So magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating sa ikatlong module ng Araling Panlipunan. So sa module na ito, o ang module na ito ay nahati sa dalawang bahagi. Una ay yung katangiang pisikal ng Asya at ang pangalawa ay yung mga zona ng buhay sa Asya. So ngayon sa bahaging ito ay talakayin na natin ano ba yung mga kabilang sa katangiang pisikal ng Asya. So sa panimula, sa lawak ng saklaw at ng nasukat ng Asya, hindi maaaring pag-aralan ng geografiya nito nang hindi mailalarawan ang mga pisikal na katangian. So sa module na ito, tatalaturin natin ang pisikal na katangian ng Asya kabilang ang kanyang lupa at tubig nito. Unang tatalakayin ng mga zona ng klima na makikita sa Asya sapagkat malaki ang kaugnayan ng klima sa pumubuhay ng mga tao at mga nilalang sa Asya. So, hindi lamang sa mga tao may impluensya sa klima, maging din sa mga hayop at halaman na matatagpuan sa Asya. So, kaya yung una natin pag-aaralan yung about sa mga zona ng klima o climate zone. Okay. Na-impluensyahan din ng klima ang kultura at pamumuhay ng mga bansa. Diba? Halimbawa na nga lang sa kultura sa pagkain. Diba? Kung malamig sa inyong lugar, syempre yung mga pagkain nyo ay may kaugnayan sa o mayroong koneksyon doon sa klima na nararanasan ninyo. At yun din syempre sa nabubuhay na mga uh, uh, organismo o mga hayop at halaman sa inyo. Diba? Nai-impluensyahan din ng klima ang kultura at pamumuhay ng mga bansa kaya mahalagang malaman din kung anong mga bansa ang karaniwang nakararanas ng iba't ibang mga. Sa dulong bahagi daw ng module na ito ay tutuklasin mo rin o tutuklasin natin ang ukol sa zona ng buhay sa Asya na napapangkat sa mga bayom ng kalupaan at saka ng bayom ng katubigan. So mamaya pag-aaral natin ano yung natawag natin bayom. Okay, so asahan sa pagkatapos mo ng module na ito ay magkakaroon ka ng malawak na pagkaunawa sa pisikal na katangian ng Asya at sa zona ng buhay ng Asya sa Asya. Ano pang hinihintay? So tara na magsimula na tayo para sa ating aral. Napakalagang pag-aralan ng pisikal na katangian ng Asya. Malaki ang impluensya nito sa pamumuhay ng mga Asya. Ang mga kaganapan sa kasaysayan at mga pagbabagong kultural ay maaaring may hatid na epekto sa ilang pisikal na katangian nito. So mamaya makikita ninyo yan pag pinag-aralan natin yung mga physical features ng Asia, makikita ninyo na yung iba rito ay may kaugnayan o yung iba ay talagang may kaugnayan sa kasaysayan at kultura ng Asia. Sa Asia rin matatagpuan ang pinakamalalaking bansa sa daigdig, kaya hindi ng mga bansang nagtatagnay ng pinakamalalaking populasyon. Halimbawa na lamang ang mga bansang China at India. Okay. So, dahil sa lawak at laki ng Asya, taglin nito ang iba't ibang uri ng klima. Ang mga klima ito ay maaaring ay may malaking implikasyon sa buhay ng mga Asyano. Mula doon noon hanggang sa lupa. So, yun, pag-aralan na natin, ano ba tawag natin? Klima. At ano pagkakaiba nito sa weather, sa panahon? So, weather daw panahon ng tawag sa pagbabago ng lagay ng atmosfera sa maikling panahon. Maikling panahon. Halimbawa sa araw na ito, ano ba ang weather ngayong araw? So, ngayong araw lang yun. Okay. At ang average na weather ng isang lugar ay yun yung tinatawag na klima. So, ibig sabihin, mas malaki yung saklaw ng klima kaysa sa panahon. Okay. O weather. Samantalang klima naman ang tawag sa pangkalahatang lagay ng panahon sa malawak na lugar. So, yung general na weather o panahon na nararanasan sa isang lugar, ang tawag ito ng climate. Okay. Iba't ibang factor ang naka-influensya sa mga klima sa Asia. Nagbubunga ito ng iba't ibang uri ng klima sa bawat region. So, tingnan natin, ano bang mga klima, o saan ba natin, paano ba natin mauuri ang mga klima sa atin? Okay. So, pero bago yun, tingnan muna natin, ano ba yung mga salik na nakaka-apekto sa klima. So, una daw yung latitude o ang layo ng lugar mula sa Ecuador. So, napag-aralan naman na natin yung mga nakakaraan, di ba yung Ecuador, ay yung linya mula sa kanluran hanggang sa silangan. Okay, so ka-level o kalinya nito yung mga latitude na tinatawag. So, ibig sabihin, kapag pala mas malapit ka sa Ecuador, mas nakatanggap mo yung sinag ng araw. Kapag mas malayo ka naman, mas malamig yung klima. Kaya tignan ninyo, pag tinignan ninyo yung world map, halimbawa, ito may hawak may world map. Okay, sa bandang taas, sa bandang baba, babang baba, taas sa taas, makikita nyo doon na parang, halimbawa sa Greenland, Alaska, and sa Iceland, sa taas, ng mga taas na ito. Okay, makikita nyo yan, di ba parang nagigero na rin talaga yung mga paligid. So, ganoon din sa Antarctica. So,
Sabihin kasi malayo na sila sa Ecuador. Pero sa mga bansa tulad ng Pilipinas na malapit sa Ecuador, makikita ninyo na medyo mainit talaga sa atin. Okay. So may kinalaman pala yung layo natin sa Ecuador sa klima. Okay. Pangalawa, yung elevation. Ano ba elevation? So, ito sinabi elevation. So, ito yung taas at baba ng isang lugar sa isang reference o sa isang referensya o referensya. So, mas mataas daw ang malamig ang klima ng lugar na nasa mataas na elevasyon. Mas malamig ang klima ng mga lugar na nasa mas mataas na elevasyon. Halimbawa na lamang, pag pupunta tayo sa summer capital ng Philippines. So, ano yun? Baguio, halimbawa. So, Baguio, mas malamig ang klima. Bakit? Kasi mas mataas yung elevasyon. Okay, nasa taas siya ng mundo. Okay. Sabihin, mas malamig doon kaysa sa Africa. So, yung taas at baba ng isang lugar ay may kinalaman din sa klima. Okay. So, topography o topography, ito naman yung pagkakaayos ng natural at ng artificial na kaanyuan ng lugar. So, halimbawa, ikaw ay malapit sa bundok, sa kubatan, o napapaligiran ka ng mga building, kaya ikaw ay malapit sa kapatagan, sa desyerto. So, may kaugnayan din yun, o yung topography mo, yung paligid mo doon sa klima. Diba, malapit ka sa dagat. Okay. So, medyo malamig yung klima mo kaysa dun sa nasa gitna ng bukid. So, kasi yung topography ay may epekto din sa okay. So, pang-apat yung tinatawag ng wind pattern. Yung direksyon ng galaw ng hangin ay may epekto rin sa klima. Ang mga hangin nagtataglido ng ulan, yung tinatawag natin monsoon, ay isang mahalagang salik sa pamumuhay ng mga asyano. So, halimbawa na lang yung mga agricultural country tulad ng Pilipinas, sobrang halaga sa atin ng ulan. Kaya naman, nakaka-apekto yung madalas na pagkakaroon ng mahangin may ulan sa atin dahil yung ekonomiya natin nakakasalalay sa agrikultura. So, naapektuhan din yung klima natin kumpara sa ibang lugar sa taas ng Ecuador o sa taas ng o sa mga lugar na mas mataas sa atin. Okay, so yun yung mga salik o yung apat na salik na nakaka-apekto daw kung bakit sa pagbabago-bago ng klima at sa klima ng isang lugar. Okay, ngayon naman, tignan natin, ano-ano ba yung mga zona ng klima o climatic zone ayon sa Köppen Climate Classification System. Kapag na-research nyo sa internet, makikita ninyo, yung buong mundo, kinlassify ng Köppen Climate Classification System ang mga klima. So may mga kulay ito. Ano? At kung mapapansin niyo sa Ecuador o sa gitnang bahagi, so iba yung klima, then papataas, iba yung klima, papalayo sa Ecuador, ay nag-iiba yung kulay. Ibig sabihin parang nagkakaroon ng pagbabago sa klima dahil sa layo sa okay. So tignan natin, ano ba yung classification ng klima? Okay. Una, yung klimang tropical. Okay, tropical climate. So ito din daw itong equatorial climate. So from the word equatorial, so madali itong matukoy sa pagkatulad sa salitang Ecuador na nangangulugang at klima ito ay karaniwang nararanasan ng mga bansa na malapit sa Ecuador. So ibig sabihin, kung sinabi natin tropical climate, ito yung mga klimang nararanasan ng mga bansang malapit sa Ecuador. Aminin natin at hindi, tayo o Pilipinas ay malapit tayo sa okay. So una yung tinatawag yung tropical wet climate. So tropical wet climate, tsaka mamaya yung tropical dry climate. Okay. Ano ba yung tropical wet climate? So ito yung mainit na panahon at may pag-ulan sa halos buong taon. Ito yung mga bansa sa pagitan ng 10 degree hilaga ng Ecuador. Halimbawa na lamang Pilipinas, Malaysia, at Indonesia. Siguro naman yung ating yung ating klima. So, minsan nga kahit December may bagyo. January may bagyo. Di ba buong taon may bagyo? Dahil nasa tropical wet climate kasi malapit tayo sa Ecuador. So, nasa 10 degree tayo ng hilaga ng Ecuador. Sabihin sa taas tayo ng Ecuador. Diba? So, kasi ang Ecuador nasa bandang Indonesia. So, nasa taas tayo ng Indonesia. So, nasa 10 degree tayo ng hilaga. So, yung tropical wet and dry climate naman, ito yung pagpapalitan ng wind pattern. O may kinalaman daw yung pagpapalitan ng wind pattern. So, bahagyang malamig sa tagtuyo at mainit na maalinsangan sa tagbilan. So, wet and dry, parang di mo na malaman kung ano talaga yung kasi minsan daw, malamig daw pag tagtuyo, pero mainit naman, maalinsangan kapag tagbulan. So, halimbawa na lang, madalas yung pagulan dito, halimbawa na lang yung mga bansang Laos, Cambodia, at Thailand. Kung makikita ninyo, sa mapa natin
nasa halos tapat natin yan, ano? Nasa tapat natin. Pero dahil medyo dikit dyan, dahil topography nila, magkakalapit yung bansa kasi ano sila isang landmass, okay, may epekto rin yun sa kanilang Africa. Kasi sa atin, kaya ano tayo, kaya halos wet lang dahil talagang nakapaligid tayo yung archipelago natin kasama yung Indonesia at saka yung Malaysia, halos nasa ano tayo, uh, nasa pangapagitan ng karagatan. Okay? Kumpara sa landmass ng Myanmar, Thailand, Laos, at Vietnam. Okay? So, okay. Pangalawa yung tinatawag nating tuyong klima. So, tinatawag itong tuyo o dry sapagkat madalang at kung minsan ay walang pag-ulang nagaganap sa mga lugar na may ganito. So, mauri daw ito sa dalawa. Unang tinatawag ng semi-arid o semi-arid. So may buwan ng pagbabago ng klima at may madalas na pag-ulan sa mga lugar na desierto. O halimbawa na lang sa mga lugar ng Afghanistan, Iran, Pakistan. So hindi daw ito tuyong-tuyo. May mga pagbabago naman daw kahit papaano at may pag-ulan kaya hindi ganun kadalas. Okay. So sa arid naman o arid, okay, sa 20 degree hanggang 30 degree na hilaga at timog ng Ecuador, so kaunti ang pag-ulan at hindi nagbabago ang init ng panahon. So, may permanenteng init, hindi man ay papapainit pa. So, papatuyo pa. Okay. So, Oman, Yemen, United Arab Emirates, at Saudi. Okay. So, pang-atlo yung natawag natin temperate climate o yung climate, klimang banayad. Okay. So, nararamdaman mo ito sa mga lugar na halos nasa gitnang latitude at halos buhat sa mga tropiko patungo sa polar na region. Ibig sabihin, nasa medyo gitna na siyang bahagi uh, ng Hilaga at saka ng Timog latitude. Kung titignan kasi natin yung ating, ano, yung ating, di ba, Ecuador, pag natin sa gitna, yung mundo, yung gitna ng kalahati, doon na ba naranasan yung klimang banayad? Yung gitna din ng kalahati sa baba, doon nararanasan yung klimang banayad o temperate. So, may mga ano din ito, may mga kumbaga may mga sub na kasama, halimbawa nilang marine west coast climate. So ito daw nararanasan sa 40 degree hanggang 60 degree latitude ng hilaga. So madalas na pag-ulan at limitado ang pag-araw dito. So banayad na hangin dagat. So ito ay karaniwang nararanasan sa mga coast o sa mga sa dalampasigan o sa mga lugar na malapit sa dagat sa bahagi ng Europa. So pag minap mo kasi yung daigdig, makita ninyo na sa 30 to 60 degree halos ay ng hilaga ng latitude o taas ng Ecuador ay tutumbukin yung Europa kasama na yung Russia at yung pagandang taas ng Mongolia. Okay. So Mediterranean climate, ito naman yung nasa 30 hanggang 35, ito medyo mababa naman, mababa din sa kanila. Latitude ng hilaga at timog Ecuador, so mainit ito yung klima sa tag-araw at malamig na may pag-ulan sa taglamig. So tuyo sa tag-araw, malamig sa taglamig. So, Israel, Lebanon, Syria, at Turkey. So, Mediterranean, siguro kasi palatandaan yung Mediterranean Sea. So, yung bahagi na yon, hindi niya nararanasan. 30 to 35 degrees. Humid subtropical climate. So, nasa silangang bahagi ng kontinente, sa pagitan ng 30 hanggang 35, sa silangan, sa pasilangan siya. So, ito naman nararanasan sa China, South Korea, diba? South and North Korea at saka Japan. Anong pagkakaiba niya? So ito daw, mainit na tag-araw, samantalang sa taglamig daw ay nagdudulot ng niebe. Okay. Sabihin, nag-snow dito sa mga lugar. Okay. Pang-apat, yung tinatawag natin klimang continental. Okay. Ito ang kadalasang klima ng mga lugar na malayo sa karagatan. May posibilidad na mainit na tag-init at malamig na taglamig na may mataas na temperatura sa pagitan ng dalawa. Ibig sabihin, either daw sobrang lamig o kaya sobrang init nararanasan sa mga bansang ito. Okay. Sa mga bansang may klimang ganito. So, una, tinatawag yung continental warm summer. Klima sa pagitan ng 30 degree hanggang 50 degree hilaga ng Ecuador. Ibig sabihin, nasa bandang taas. So halimbawa na lamang dito ay yung mga bansang Nepal, Tibet o sa Nepal, then Bhutan. Okay, ibig sabihin, sa mga bansang ito mararanasan yung continental warm summer. Okay.
pansinin niyo yan, Hilaga 21 degree Celsius sa tag-araw at 7 degree Celsius kapag tag-init. So, sobrang baba ng 7 degree. So, medyo mababa pa din yung 21 degree Celsius. Pangalawa, yung tawag natin continental cool summer. Ito naman yung klima sa pagitan ng 42 degree hanggang 60 degree. Hilagang latitude. So, 15 degree Celsius, tag-araw, at 0 degree Celsius naman kung taglamig. So, ito naman sobrang lamig. No? Okay. So, nararanasan dito sa Siberia na bahagi ng Russia. Okay. Next, yung subarctic continental climate. So, nasa mataas na latitude na may pag-ulan, nakararanas din sila ng pag-init sa tag-araw na may temperaturang mula 21 degrees Celsius hanggang 27 degrees Celsius. Pero ito, pag sa Pilipinas, malamig pa rin ito, 21 degrees Celsius. So, naging niebe ang taglamig nila. So, ito ay nasa bahagi pa rin ng Siberia. Kasi ng subarctic, malapit na siya sa Arctic. So, malapit na siya sa taas na taas. Okay, malapit na siya sa North Pole. So, klimang polar, sa mga lugar na may klimang polar, nararanasan ng malamig na tag-araw. So kahit tag-araw, summer ay malamig at sobrang lamig na taglamig. So yung taglamig nila, sobrang lamig na nila. Okay. So pwedeng may tundra climate o tundra climate. Ang karaniwang temperatura sa klima ito ay 0 degrees Celsius maliban sa 4 na buwan ng tag-araw na may temperaturang 10 degrees Celsius o yung dulo. Nararanasan na ito sa dulo ng Siberia. Kung mapapansin niyo 10 degrees Celsius, sa iba ay yan ay taglamig na. Pero sa may mga bansang may klimang polar, makikita niyo yung 10 degrees Celsius ay tag-araw na nila. So, kasi sobrang lamig. Bagamat may araw, may yelo pa rin. Okay. Yung ice cap climate naman, nararanasan sa mga lugar na nababalutan ng niebe tulad ng Greenland at Antarctica yan ang diabrar. Okay, karaniwang temperatura nito ay negative 18 degrees Celsius. Sabihin talagang para kang nakapasok sa rep, higit pa. Okay, at paminsan-minsan ay may pag-ulan pa. So, ice cap climate. So, nagigero na halos ang buong paligid. O, nagigero na ang buong paligid. So, doon na nagtatapos yung unang bahagi ng ating paksa. So, tatlong bahagi ito. So, abangan yung susunod na bahagi.